June 27, 2017, San Jose del Monte, Bulacan. Gumimbal ang isang nakakatindig balahibong krimen ng matagpuan ng padre di pamilya, ang kanyang mag-ina at biyanan na nakahandusay sa loob ng kanilang tahanan na balot ng sariling dugo. Tad-tad ng saksak ang katawan ng mga biktima pati na ang 3 bata na walang awang dinamay ng sospek. Umabot ng 32 saksak ang natamo ng biyanan at 45 saksak naman ang natamo ng kanyang misis. Isa sa mga naging pangunahing sospek sa kabrutalan ay ang mismong kapitbahay lang din na kinilalang si Carmelino Ibanez na umano'y lulong sa iligal na gamot at impluwensya ng alak nang gawin nito ang mismong krimen. Malupit pang sinabi ng sospek na trip-trip lamang umano ang pagpaslang nila sa magpamilya. Isa sa mga nakiramay sa naulilang padre di pamilya ay si Pangulong Duterte kung saan nagbitiw ito ng maaanghang na salita at pagbabanda sa mga sospek na sangkot sa pagpaslang. Kaya ngayon ay ating tatalakayin ang kabuuhang kwento at ang mismong unti-unting pagtodas rin sa mga person of interest ng krimen na nabansagang the 2017 Bulacan Massacre. Hunyo 27 taong 2017, bandang alas 8 ng umaga nang pauwi na galing trabaho ang padre di pamilyang si Dexter Carlos Sr. sa kanilang tahanan sa Block 1 Lot 8, Northridge Royal Subdivision, Barangay Santo Cristo, Bulacan. Si Dexter Carlos Sr. ay nagtatrabaho bilang security guard ng mga panahong iyon na naka-assign sa isang night shift. At nang marating na ni Dexter Carlos ang kanilang mismong tahanan, tila ba nagtaka ito nang umabot ng halos 1 oras ang pag-aantay niya kung saan wala pa ring lumabas para buksan ang nakasaradong gate. Kung kaya't dito na inakyat ni Dexter Carlos ang kanilang bakuran at kaagad na nagtungo sa bintana upang silipin ang loob ng tahanan na sa pagkakataong iyon ay talagang nabalot ng katahimikan. At sa mismong pagsilip, dito na tumambad sa kanya ang nakahanduseng katawan ng kanyang mother-in-law na si Auring Dizon na hubot-hubad ang pang-ibabang kasuotan at balot ang katawan ng sarili nitong dugo. Dito na kaagad tumawag sa kapulisan si Dexter ukol sa kanyang mga nakita at nang dahil sa labis na pangamba, kaagad na nagtungo si Dexter sa likurang pintuan ng kanilang bahay upang makapasok sa loob. Ngunit sa mismong pagbukas, puot at hinanakit ang sumalubong ng nakahandusay rin ang kanyang misis na si Estrella kung saan hubot-hubad rin at naliligo sa sarili nitong dugo. Dito na rin kaagad pinasok ni Dexter ang nakasaradong kwarto ng kanyang mga anak, bagay na talagang hindi pinalampas ng mga sospek ang pagpaslang sa kanyang 3 anak na kinilalang sina Donnie, kanilang panganay, isang nagngangalang Ella, 7 taong gulang at ang bunsong walang kamuwang-muwang na kinilalang si Dexter Carlos Jr. na 1 taong gulang pa lamang. Bagay na dito na gumuho ang mundo ni Dexter Carlos Sr. nang dahil sa kaganapang hindi niya kailanmang inisip na siyang mangyayari sa kanyang mismong pamilya. Kaagad namang rumisponde ang mga kapulisan at sinicure ang crime scene para sa ginawang primary investigation at para sa pagkalap rin ng mga ebidensya. Kaagad na inotopsi ang bangkay ng mga biktima at sinuri ng forensic investigators kung ano nga ba ang mga instrumentong ginamit sa pagpaslang sa mga biktima. Sa naturang pag-imbestiga, kaagad na nangalap ng impormasyon ang mga pulisya sa mga kapitbahay ng pamilya nang dahil sa paghihinalang, isa sa posibleng gumawa ng krimeng ito ay ang mga taong umano'y nakalabas-pasok sa bakuran ni na Dexter kung saan may negosyong igiban ng tubig ang pamilya sa kanilang mismong bakuran. Ayon pa sa salaysay ni Dexter, nakita ko kasi na yung mga lalaki na iba yung tingin nila sa misis ko. Kasi pag lalaki ako, pag nararamdaman ko kung ano may pagnanasa o iba yung titig nila eh. Kung kaya't dito na mas lalong tumaas pa ang hinala ng mga otoridad sa posibilidad na kapitbahay nga lang ng pamilya ang gumawa sa naturang krimen. Kaagad namang nagbigay ng 100,000 pabuya si San Jose del Monte Mayor Arthur Robes sa kahit na sino mang makapagbibigay ng impormasyon na makapagturo sa kung sino ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen. At hindi nga tumagal, kaagad na lumapit ang isang anonymous person sa mga otoridad na umunoy nakasaksi sa isang lalaking lumabas sa bahay ng pamilyang Carlos na duguan ang damit at may bitbit na kutsilyong kulay dilaw ang hawakan. At ang naturang personaheng tinukoy ng umano'y
huling nakasaksi ay ang kapitbahay lamang nila na si Carmelino Navarro Ibanez o mas kinilala sa alias Miling, 26 na taong gulang, isang construction worker na nakatira rin sa mismong Northridge Royal Subdivision. Tao na pumasok po galing sa bahay, katabing bahay lang po yung tinakbuhan ko. Naka-short siya, tapos puro dugo, may hawak siyang kutsilong ganang kahaba na kulay dila yung hawakan. At sa pagsapit ng hapon ng parehong araw, kaagad na tinungo ng mga investigador ang nasasabing person of interest na kinilalang sina Carmelino Ibanez alias Miling at Ronald Pasinos alias Ingo na ng mga panahong iyon ay talagang itinanggi nila ang lahat ng paratang. At sa pagsapit ng gabi ay pinuntahan rin ng mga investigador ang nasasabing bahay na tinutuluyan ng mga person of interest kung saan tumambad dito ang mga mansa ng dugo sa pader ng bahay, sa mismong pintuan at sa mga sofa. Bagamat nakitaan na ng mga mansa ng dugo ang naturang tinutuluyang bahay, pinalaya pa rin ang mga nasasabing person of interest sa kadahilanan na wala pa umunong matibay na ebidensyang hawak ang mga otoridad na magdidiin sa mga POI ng panahong iyon. Ngunit kinaumagahan June 28 taong 2017, ayon sa mismong mga kaanak ng person of interest na si Carmelino Ibanez, inamin na raw umano ng sospek ang mga paratang ukol sa krimen na ayon pa ay mag-isa lamang niya itong ginawa. At sa paglipas ng 33 oras mula nang mangyari ang massacre, tuluyan ang nasa kustodiya ng mga kapulisan ang sospek na si Carmelino Ibanez kung saan kusa itong sumuko sa mga otoridad. Sa isang interview, inako at inamin ni Miling ang pagpaslang niya sa magpamilya at ang mismong pananamantala niya sa mag-ina. Dito na rin niya sinabing trip-trip lamang umano ang pangyayaring ito. Wala lang po, parang trip lang. Hindi naman po namin alam na may bata po. Ngunit sa paglipas ng ilang mga araw, naging pabago-bago ang salaysay ni Miling kung saan, ayon sa isang interview na noong June 27 bandang alas 2 ng madaling araw, ay kasama niya umano ang dalawang kaibigang sina alias Ingo at alias Tony at nag-iinuman umano sila at gumamit ng illegal na gamot. At nang matapos umano ang inuman kung saan lasing at may amats na ang tatlo, kaagad itong nagtungo sa bahay ng pamilyang Carlos kung saan dumaan ito sa pader. At nang sarado ang harapang pintuan, nagtungo umano ang mga ito sa likuran at dito na pinasok ang mismong bahay. Ayon pa ni Miling na may bitbit na umanong kutsilyo ang kanyang mga kaibigan kung saan kumuha lang din umano siya ng kutsilyo sa mismong loob ng bahay na ginamit niya sa pagsaksak ng di gaano niyang matumbok kung si Lola Auring ba ito o ang misis na si Estrella, na ayon pa sa kanya ay wala na rin umano siyang alam sa pinaggagawa ng kanyang mga kasama nang dahil nga lasing at impluwensyado siya ng droga sa mga oras na iyon. Ngunit talagang walang konkretong salaysay ang sospek kung saan noong Hunyo 30 ng parehong taon nang mabigyang pagkakataong maisiwalat ni Miling ang kanyang extrajudicial confession sa harap ng kanyang abogadong si Attorney Jose Cruz, muli na namang binago nito ang kanyang mga salaysay at binawi niya ang umunoy pananamantala niya sa mga biktima at wala rin siyang alam kung bakit hubot-hubad ang mga ito. At sa pagpasok ng buwan ng Hulyo parehong taon, tila ba unti-unti nang pinatahimik ang mga itinuturong sospek sa karumaldumal na krimen. Ika-4 ng Hulyo bandang alas 6:30 ng umaga, natagpuang wala ng buhay ang isang itinuturong persons of interest na si Rolando Pasinos alias Ingo kung saan may karatulang nakapatong sa katawan nito at may katagang rapist tulak wag tularan. Kita sa katawan ang 5 saksak at putol rin ang 4 nitong daliri at may nakapulupot na pambelt sa naturang leeg. At bandang hapon ng araw na iyon ay personal ring tumungo sa lamay si Pangulong Duterte upang mag-abot ng tulong sa naulilang padre de pamilya. Nagbigay ang administrasyon ng halagang 200,000 pesos, libreng pabahay at cellphone. I think NHA offered a housing unit for him. He gave something like 255,000 and 20,000 and give him a cell phone. I told him that if there's anything that you would need and if you think that they can help,
call me. Banta ni Duterte ay talagang tutugisin umano nila ang lahat ng sospek sa pagpaslang kahit saan pa ito magtago. Kinabukasan Hulyo 5, tumba at humanduse rin ang isa pang person of interest na si Roosevelt Sumera alias Ponga na brother-in-law ni Ibanez. Ayon sa ina ng pinaslang ay may pumasok umanong dalawang lalaki sa kanilang tahanan at walang awang pinagbabaril ang kanyang anak na si alias Ponga. Giit ng ina na inosente umano ang kanyang anak at walang kinalaman sa pagpaslang ng pamilya ni Dexter Carlos. Hulyo 6 kasunod na araw nang tuluyan ng binawi ni Miling ang lahat ng isiniwalat nitong pagkaugnay sa krimen. Ayon pa na pinahihirapan at tinakot lamang umano siya ng mga pulis para akuin at aminin ang naturang krimen. Ngunit ayon sa mga pulisya, alam babawiin ito ang mga salaysay kung saan hindi rin naman umano sila bumabase lamang sa mga isiniwalat ng sospek kundi sa mismong resulta ng kanilang ginawang pag-imbestiga. At nang dahil sa pag-amin ni Miling na gumamit siya ng illegal na gamot, kaagad itong isinailalim sa drug test kung saan negative ang resulta. Ayon sa mga otoridad na posible umano talagang magnegatibo ang resulta nang dahil sa small amount lamang ang ginamit nitong bato. Saad ng mga otoridad ay hindi pa rin umano ito makakaapekto sa mga kasong isinampa sa sospek sa kadahilanan na wala naman umanong kaso sa illegal ang isinampa. At sa kasunod pang araw Hulyo 8, isang person of interest na naman ang tinodos ng di pa rin nakilalang mga vigilante. Ang naturang pinaslang ay si Anthony Garcia alias Tony kung saan may karatulang nakasabit sa dibdib nitong adik at rapist ako, huwag tularan. Balot rin ng saksak at tama ng bala ang napaslang kung saan ginapos ito ng matagpuan. Habang ang pang-apat namang person of interest na kinilalang si Alvin Mabesa ay dinukot umano ng mga di nakilalang personahe na talagang missing pa rin hanggang sa kasalukuyan. At sa pag-usad ng kaso laban sa natitirang sospek na si Carmelino Ibanez alias Miling, tuluyan pa rin itong nadiin kahit pat pabago-bago ang naging salaysay nito. Ito'y matapos ring lumabas ang resulta ng forensic examination na positibong tumugma ang mga DNA na nakuha sa katawan ni Estrella sa sospek na si Miling, habang wala namang DNA na tumugma sa tatlong person of interest na itinumba ng mga di nakilalang sospek. Natumbok rin ang mga DNA galing sa kutsilyong natagpuan sa bahay ni Ibanez na umano'y ginamit sa pagpaslang sa biktimang sina Lola Auring sa 7 taong gulang na si Ella at sa bunsong biktima na 1 taong gulang pa lamang. Sa naturang resulta ng investigasyon, nagtamo ng 15 saksak ang panganay ng pamilya na si Donnie, habang 19 naman na saksak ang natamo ni Ella at 5 saksak sa bunso na si Carlos Dexter Jr. Kalaunan, tuluyan na ring nasampahan ng kasong 5 counts of murder ang sospek at kasong panggagahasa kung saan nakabalog ito sa Bulacan Provincial Jail. Sa kasalukuyan ay wala nang gaanong impormasyong lumalabas ukol sa brutal na 2017 Bulacan Massacre, ngunit sana'y tuluyan na ring nakamtan ng naulilang pamilya ang katotohanan at ang naturang hustisya.